I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. But that's just how I feel. That's just how I feel. Morning guys. Day 3 na tayo. Day 3. Good morning mga katopic! Welcome sa Day 3 ng aming North Luzon Loop. Kung hindi nyo pa napanood ang aming Day 1 and Day 2, ay pwede nyo itong balikan sa aking channel. I-hit nyo na din ang subscribe button para updated kayo sa aming latest uploads. Alas 10 na ng umaga na kami umalis sa transient na aming tinutuluyan. Grabe ang pagod namin sa Day 2 pero okay lang dahil sobra din kaming nag-enjoy sa journey na yon. Sa Day 3 ng North Luzon Loop ay tatahakin na natin ang kalsada. Simula dito sa Tuguegarao City papuntang San Jose, Nueva Ecija na may layong 298 kilometers, katumbas ng 7 hours na biyahe. Wow! Habang tayo ay umaandar, aasahan natin ang 4 na probinsya na ating madadaanan. Bubungad ang malalawak na palayan at ang tanawin ng Sierra Madre at Cordillera Mountains. Oh, wow! Pagdating sa Isabela, makikita mo ang walang katapusang bukirin, kaya tinawag itong Rice Granary of the North. Sa Nueva Vizcaya, mararamdaman mo ang lamig at preskong hangin habang binabaybay ang kurbada ng mga bundok. At pagsapit sa Nueva Ecija, sasalubungin ka ng dagat ng Palay at ang tanawin ng probinsyang tinaguriang Rice Granary of the Philippines. Let's go! Ang Buntun Bridge ang itinuturing na pinakamahabang river bridge sa buong Pilipinas. Mahigit 1.3 kilometro ang haba at dinadaanan araw-araw ng libu-libong motorista. Nakakatuwang isipin na noong panahon ng dekada 60 pa ito, sinimulan at hanggang na ngayon, matibay at matatag pa rin. Sabi nga ng mga lokal, kapag tumawid ka rito, sapat ang haba ng tulay para matapos mong kantahin ang buong lupang hinirang. May nakita kaming signage na Welcome to Tuguegarao. Kaya naisipan muna namin magpa-picture para remembrance at syempre ebidensya na nakarating tayo dito. Balak namin mag-agahan sa madadaanan naming restaurant. Oh yes! Hinahanap namin ang sabaw since hindi pa kami nakapagkape simula nang umalis kami sa transient. Buti na lang at meron maraming kambingan sa unahan. Dito din pumaparada ang malalaking truck kaya tiyak na masarap ang luto nila dito. That's right! Ang in-order namin ay isang papaitan at kalderetang kambing. 160 pesos per meal at only rice na. Yeah! Napakasulit mga katopic. Kung Ilocano dish ang pag-uusapan, hindi mawawala ang papaitan. Gawa ito sa laman loob ng kambing na may kakaibang pait galing sa apdo. Oh, wow! Pero ang sikreto, kapag tama ang timpla ng kalamansi, sibuyas at sili, nagiging malasa at nakakagana. Sabi nga ng matatanda, parang buhay ang papaitan, may pait pero kapag natutong timplahin, nagiging masarap. Oh yes! Hindi ako mahilig talaga sa mapapait na pagkain. Hindi nga ako kumakain ng ampalaya, pero solid ang papaitan ni Kuya. Mapapadagdag ka pa talaga ng kanin. Unang gastos natin ay 370 pesos. Grabe ang sarap ng papaitan ni Kuya Ivan. Highly recommended sa mga pupunta dito. Excited na muli kaming magbiyahe. Parang na full charge na kasi ulit eh.
Sa bandang Enrile, may nadaanan kaming gasoline station at nagpa-full tank na muna kami. Total damage natin sa gas ay 344 pesos. Buti na lang at tumatanggap ng GCash sila kuya. Naubusan kasi kami ng cash. Ang Enrile, Cagayan ay ang peanut capital ng Pilipinas. Oh, wow! Habang bumabaybay sa kalsada, ramdam agad ang simoy probinsya, mga taniman ng palay, mais at mani ang tanaw. Alam mo ba na bukod sa pagiging peanut capital, ang Enrile sa Cagayan ay may makasaysayang bahagi sa Philippine history? Dito ipinanganak si Juan Ponce Enrile, dating Senate President at isa sa mga kilalang personalidad sa politika ng bansa. Oh yeah. Narating namin ang Santa Maria, ang unang bayan ng Isabela. Ito ay isa sa maliliit, ngunit progresibong bayan sa Isabela. Oh, wow! Kilala ito sa malalawak na mais at palay farms. Pero interesting fact, dito rin makikita ang Magat River tributaries na nagsisilbing mahalagang pinagkukunan ng irigasyon para sa mga sakahan. Hindi na namin mapigilan ang aming mga sarili. Huminto na muna kami sa bahaging ito ng kalsada kasi namangha kami sa ganda ng tanawin. Napakalawak ng bukirin. Sobrang refreshing sa mata. Siyempre, hindi namin palalampasin ang mag-picture taking. Minsan lang naman, dumaan ang ibang sasakyan. Sunod naming dinaanan ang Naganakan at Minagbang, kung saan mas lumalawak ang tanawin ng mga bukirin at bundok sa malayo. Sa Quezon, Isabela naman, makikita ang mga kabahayan at taniman na parang postcard ng rural life. Wow! Alam mo ba na ang Quezon ay isa sa mga pinakamalalapit na bayan ng Isabela sa bundok ng Sierra Madre? Dahil dito, may mga lugar dito na sagana sa malamig na klima, sariwang hangin at malalawak na kagubatan. Sa katunayan, ang Quezon ay kabilang sa mga bayan ng Isabela na may malalaking produksyon ng asukal bukod sa palay at mais na malaking tulong sa ekonomiya ng rehiyon. Ito ang bayan ng Malig. Ang Malig sa Isabela ay isang bayan na mayaman sa agrikultura, Oh, wow! lalo na sa palay at mais. Pero alam mo ba, dito rin nagsimula ang isa sa pinakamalaking vegetable trading posts sa Hilagang Luzon. At sa wakas ay narating namin ang Roxas Isabela. Ang Roxas ay tinaguriang Gateway to the Cagayan Valley dahil ito ang isa sa pinakamahalagang junction ng mga kalsadang nag-uugnay sa Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. So nice. Dahil dito, naging sentro ito ng kalakalan at transportasyon sa rehiyon.
namin ang San Manuel. Ito ay isa sa pinakabatang bayan ng Isabela. Naging ganap lamang itong munisipalidad noong 1957. Bago iyon, isa lang itong baryo ng Rojas. Narito naman tayo sa bayan ng Aurora. Ang Aurora ay naging ganap na bayan noong 1927. Pinangalanan ito bilang parangal kay Doña Aurora Aragon Quezon, asawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, na kilala sa kanyang malasakit at gawaing makatao. San Mateo ay kilala bilang Munggo Capital ng Pilipinas. Dito nagmumula ang malaking bahagi ng munggo o munggo beans na ikinakalakal hindi lang sa Luzon, kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Oh, wow! Huminto muna kami sa isang convenience store para magtanggal ng antok at maibsan ang uhaw na aming naramdaman. Apakainit ba naman kasi? Sting at sneakers lang ang katapat niyan. Oh yes! After ng short break, ay lumarga na agad kami. Kailangan namin habulin ng oras, baka kaya pa namin rektahin ang biyahe pa uwi ng Manila. Let's go! Ang Cordon ang huling bayan ng Isabela bago tumawid papuntang Nueva Vizcaya kung galing ka ng Tuguegarao. Tinatawag din itong Gateway to Nueva Vizcaya Oh, dahil wow! dito dumadaan ang mga motorista patungo sa Cordillera at Central Luzon. Bukod dito, kilala rin ang Cordon sa kanilang Dinengdeng Festival na ipinagdiriwang bilang pasasalamat at pagpapakita ng kulturang Ilocano.
Sa wakas ay narating na namin ang Nueva Vizcaya. Siyempre, huminto muna kami saglit para mag-picture. Mga katopik, ito na ang simula ng Nueva Vizcaya papuntang Nueva Ecija. Asahan ninyo ang mga kalsadang malalamig at bunduking bahagi ng Nueva Vizcaya patungo sa mas patag at mas mainit na lalawigan ng Nueva Ecija. Dito na din nating simulang makakasabay ang naglalakihang mga trucks na may maraming karga, mga kalsadang kurbada at mabangin. Tiyak mag-i-enjoy kayo sa adventure dito. Simula sa Diadi, Nueva Vizcaya ay may layong 98 kilometers ang biyahe o 2 oras at 30 minuto bago marating ang Santa Fe, ang huling bayan bago mag Nueva Ecija. Malamig ang kalsada sa bahaging ito. Maraming punong kahoy at makikita mo ang payak na mga bayan. Wala masyadong tao pero maraming dumadaan na halos kadalasan ay private vehicles at malalaking trucks. Na-traffic kami sa bahaging ito ng kalsada. Meron nagtangkang mga ruling pero nabigo ito kasi wala kaming barya. Sinalubong kami ng ulan sa bahaging ito ng kalsada, kaya nag-change outfit na naman ang mga person. Mas kasi panahon guys, nawala yung ulan. Tulay lagi mo. Mura kami sa uno. Labira pa. Ano naman? Ano na ito magiging tulay ng manahog mo? Tell me what it takes to get you feeling alive. Tell me how to show you it's a beautiful life. I'll do anything to pull you into the light, 'cause everything will change when you open your eyes. Sa
Sa bahaging ito ay pinili naming dumaan sa bypass road kesa sa syudad ng Solano para makaiwas sa traffic. Yeah. So don't you let the sunlight get out without you. Don't you realize how lucky we are? Open up your heart, baby, let it all go tonight. Live your life like you was running out with a light. We gotta scream it out. Breathe it in and feel the rush again. You're not lost, no matter where you've been. You've been trying hard just to make it alone. Well, I can help you, baby, let me carry the load. Naisipan na muna naming huminto dito sa Taman Bayombong para mag-CR break at magpa-full tank na din. Naisip namin na malapit na kami sa Santa Fe at mahirap na maubusan kami ng gas doon. Ang nadagdag sa ating gastos ay 310 pesos. Agad na naming tinungo ang kalsada papuntang Bambang Nueva Vizcaya. Sa mga oras na ito ay wala ng ulan, ngunit hindi na kami nagtanggal ng kapote kasi makulimlim sa bandang unahan. Narito tayo ngayon sa Bambang Nueva Vizcaya. Alam nyo ba na ito ang kauna-unahang bayan sa probinsya na nagkaroon ng ospital, ang Nueva Vizcaya Provincial Hospital? At dito rin ipinagdiriwang ang makulay na Itoy Festival bilang parangal sa mga unang nanirahan dito. Kaya't sa Bambang, kasaysayan at kultura, sabay mong mararanasan. That's right! Welcome sa Aritao, Nueva Vizcaya, tahanan ng sinaunang Isinai tribe. Dito mo makikita kung paanong buhay piyorin ang kanilang kultura at tradisyon. At kung sakto, ang bisita mo sa Abril, masasaksihan mo ang makulay na Panagyaman Festival, isang selebrasyon ng pasasalamat at kasaganahan. Talagang sinubok kami ng husto sa bahaging ito ng aming biyahe. Napakalakas ng ulan at medyo madulas na ang kalsada na aming dinadaanan. Buti na lang at legit yung nabili naming kapote. Hindi gaanong tumatagos ang lamig at tunay na waterproof. Welcome to Santa Fe, Nueva Vizcaya, ang gateway to the Cagayan Valley kung galing ka ng Metro Manila. Dito makikita ang Dalton Pass, isang makitid at matarik na daanan sa pagitan ng Sierra Madre at Caraballo Mountains. Tinagurian itong isa sa pinakadelikadong kalsada sa Pilipinas dahil sa matutulis na kurba, bigla ang fog at matatarik na bangin sa gilid ng kalsada. Oh
Noon panahon ng World War II, dito rin naganap ang matinding labanan kung saan libu-libong sundalo ang nagbuwis ng buhay. Ngayon, bukod sa pagiging makasaysayang lugar, isa rin itong hamon para sa mga driver. Pero kapalit nito ay ang breathtaking view ng kabundukan. Wow. Hey ho, we only live once. Hey ho, let's do what we want. Hey ho, are you planning your day? Because you do deserve an awesome holiday. Holiday, holiday, just what we need. Holiday, holiday, everything's sweet. Finally on holiday, what can I say? Life is Sa mga oras na ito ay ramdam ko na ang paghingalo ng ATV 160. Talagang mahirap siyang umahon kapag matatarik ang kalsada. Sinabayan pa ng malalaking truck na nakalinya at napakabagal, kaya kailangan kong diskartehan ang pag-overtake sa makurbada at makitid na kalsada. Kailangan mo din intindihin ang mga malalaking truck na sumasalubong kasi kakain pa ito ng malaking bahagi sa aming lane. Hindi din pwedeng gumilid ng masyado kasi bangin na ang bandang kanan nito at kadalasan ay wala pang safety barricade. Sa mga bahaging ito ay hindi lang doble kung hindi triple talaga ang pag-iingat. Kasi konting mali mo lang ay disgrasya talaga. Sa wakas mga katopik ay narating din namin nang matiwasay ang Nueva Ecija. Ang sarap sa pakiramdam, napaka-fulfilling, ang daming milestone na natupad sa biyaheng ito. Bilang isang rider, malaking achievement na ito para sa akin. Sa bahaging ito ng aming biyahe ay tinatahak na namin ang kalsada ng Nueva Ecija at pababa na kami ng bundok. Gumaganda ang mga tanawin at unti-unti na din nawala ang buhos ng ulan. May layong 48 kilometers na lang o 1 oras na biyahe papuntang San Jose City. Ine-enjoy na lang namin ang magagandang tanawin habang bumababa kami sa bundok.
Nang makarating na kami sa baba ay naisipan namin na mag-side trip muna sa Pantabangan Dam. Agad namin hinanap ang ruta at nakita namin na 40 minutes ang biyahe papunta doon. Maaga pa naman kaya pinuntahan na agad namin to. Biglang kumitid ang kalsada nang papasok na kami sa dam. Makikita mo din ang lawak ng mga bukirin ng palay at tanaw mo sa malayo ang bundok. Sa bahaging ito ay hindi kami nakaramdam ng takot kasi may mga bahay pa naman na aming nadadaanan at may mga tao din na naglalakad minsan na nakakasalubong namin. Sa bahaging ito ay pumasok kami sa isang preserved wild forest at makikita mo yung mga makakapal na punong kahoy. Maririnig mo din ang mga huni ng ibon at makikita mo ang masukal na gubat. Medyo nakakatakot talaga pero tinuloy-tuloy lang namin itong baybayin. Nang narating na namin ang Pantabangan View Deck, sobra kaming namangha sa ganda ng lawa. Alam mo ba na ang Pantabangan Dam sa Nueva Ecija ay isa sa pinakamalaking dam sa buong Asya noong itinayo ito noong dekada 1970. Isa rin ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng patubig sa gitnang Luzon. Mas nakakabilib pa, bago itinayo ang dam, nilubog muna ang lumang bayan ng Pantabangan. Inilipat ang buong komunidad sa mas mataas na lugar at hanggang na ngayon, kapag mababa ang tubig lalo na tuwing tag-init, lumilitaw ang mga lumang istruktura ng simbahan at mga bahay sa ilalim ng lawa. Parang ghost town na muling nabubuhay. Sun is shining all day, sand between my toes, waves crashing on the bay, feel that warm breeze blow. No worries on my mind, just leave stress behind. Palm trees in the line, find that peace I find. Vacation time, I'm feeling so fine, living in the moment, sipping on sunshine. Agad na naming tinungo ang kalsada pabalik sa city. Malapit na nung dumilim at medyo makulimlim pa ang kalangitan. Ramdam na namin ang takot sa bahaging ito. Kinailangan pa namin dumaan sa masukal na gubat. Wala masyadong mga motoristang dumadaan at wala din kaming nakakasalubong na ibang sasakyan. Padilim na ng padilim ang kalsada. Buti na lang at meron akong mini driving light na malakas ang ilaw. Inabot pa kami ng napakalakas na ulan. Anytime talaga pwedeng may mangyari at hindi pa naman kami taga rito. Tahimik na kaming dalawa nang kasama ko nang binaybay namin ang kalsadang to. At sa wakas ay nakalabas din kami. Doon na kami nakahinga ng maayos at naghahanap na agad kami ng makakainan bago nagpunta sa aming matutuluyan. Ang in-order namin ay beef pares, 120 pesos per meal only rice na at meron na din drinks. Napakasulit at perfect sa malamig na panahon. Agad na namin tinungo ang aming matutuluyan
At ang napili namin ay Red Door sa San Jose City. Buti na lang at meron pang available room. Halagang 1,400 ang aming nakuha. Sulit na kasi merong free breakfast. Malinis, malawak at malaki pa ang bed ng aming nakuha. Meron din itong sariling CR. May pag-guest pa sila. At dito ko na rin tatapusin ang Day 3 ng aming North Luzon Loop. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Abangan nyo ang Day 4, ang biyahe namin pauwi ng Manila. Bye-bye.